Ayan, magandang hapon po sa lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon and magsitayo po tayo. Sabi sa mga awit 106 verse 1, purihin ninyo ang Panginoon o magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ayan, amen. Kaya ngayong araw na ito, ibigay po natin ang ating best para sa ating Panginoon. Purihin natin siya at sambahin natin siya. Ayan, magsitayo po tayo. Mga bata, magsitayo tayo. Awitan natin ang ating Panginoon. Sige, palakpak natin ang ating kamay. Kabutihan niya hindi nagbabago, mga pangako niya sa atin ay totoo. Di dapat mangamba pagkat kasama siya, halina't purihin siya. Kay ganda ng umaga, sa piling ng ating amang mapagpala. Kay ganda ng umaga, sa piling ng Diyos na mapagpala. Kay ganda ng umaga, sa piling ng ating amang mapagpala. Kay ganda ng umaga, sa piling ng Diyos na mapagpala. Kabutihan niya hindi nagbabago, mga pangako niya sa atin ay totoo. Di dapat mangamba pagkat kasama siya, halina't purihin siya. Kay ganda ng umaga, sa piling ng ating amang mapagpala. Kay ganda ng umaga, sa piling ng Diyos na mapagpala. Kay ganda ng umaga, sa piling ng ating amang mapagpala. Kay ganda ng umaga, sa piling ng Diyos na mapagpala. Kabutihan niya hindi nagbabago, mga pangako niya sa atin ay totoo. Di dapat mangamba pagkat kasama siya, halina't purihin siya. Kay ganda ng umaga, sa piling ng ating amang mapagpala. Kay ganda ng umaga, sa piling ng Diyos na mapagpala. Kay ganda ng umaga, sa piling ng ating amang mapagpala. Kay ganda ng umaga, sa piling ng Diyos na mapagpala. Sa piling ng Diyos, sa piling ng Diyos na mapagpala. Minsan ba? Sa piling ng Diyos na mapagpala. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Yes, Lord. Awitan natin na may galak.
puso ay naglalao. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Sabay-sabay po tayo. Ano na ay kapayapaan, ano na ay kagalakan, ano na ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa kanya. Minsan pa handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa kanya, ay para lang sa kanya, para lang sa kanya, ay para lang sa kanya, ay para lang sa kanya. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo, at ibang kinubos ang tanging alay ko. Ang tanging alay ko sa'yo, Panginoon, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makayanan man kapag kaloob, mamahaling iyas, higit tong nilugod ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Jesus, at wala nang ibang pa. Akong hinihiling, di ko akalain, di ko akalain, ako ay binigyan pansin. Ang taong tulad ko, ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko, ang tanging alay ko sa'yo, Panginoon, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makayanan man mapagkaloob, mamahaling iyas, higit tong nilugod ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Jesus, at wala nang iba pa. Akong hinihiling,
Yes, Lord, aking hinihintay, aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling mo. Kagalak ang lubos, ang tanging alay ko sa iyo, Panginoon, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makayanan na kapag mamahaling hiyas, ni gintong nilugo, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Jesus, at wala nang iba pa. Minsan pa, sabay-sabay po tayo. Ang tanging alay ko, ang tanging alay ko sa iyo, Panginoon, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya naman kapag kaloob, mamahaling hiyas, ni gintong nilugo, ang aking dalangin, dalangin, ang Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Jesus, at wala nang iba pa. Akong hinihiling, ito lamang, Jesus. Ito lamang, Jesus, at wala nang iba pa. Akong hinihiling, minsan pa. Ito lamang, Jesus, at wala nang iba pa. Akong hinihiling. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Patuloy po kami umaawit sa inyo, Panginoon. Yes, Lord. Hindi pagkakait na lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon tumasakit na naging isang taglay. Ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayaman ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta, iyong dinggin, kalapit ng awitin. Yes, Lord, kung mayroon lamang
kakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Iyong pamasakin naging isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Kalapit ng awitin, sabay-sabay po tayo gaya ng dagat. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Kalapit ng awitin, gaya ng dagat. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Kalapit ng awit, di natatanging kayamanan. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Kalapit ng awitin, kalapit ng awitin. Kalapit ng awitin, minsan pa. Kalapit ng awitin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon. We worship you, Lord. Hallelujah. Manalangin po tayo. Amang Banal, salamat po muli sa isang linggong pinagkaloob nyo sa pagkakataong ito upang magkatipong kami muli at sumamba sa Espiritu at katotohanan. Dalangin ko po, Ama, sa araw nito, patuloy mong i-bless ang lugar nito, patuloy mong magamit po ito sa kalwatian mo, Ama. Ikaw lamang po lagi maitaas sa lugar nito. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen po. Amen! Amen! Ayan! Manatili po tayo nakatayo at batiin naman po natin ang isa't isa. I-welcome natin ang isa't isa. Welcome po ulit, Brother Cesar. Sige, puntahan natin ating mga kapatid. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. May we always speak to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lead on.
your light with us as we grow in love, and may we always cling to you. What God would have us be, a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Ayan po, pwede na po tayo maupo at isang malakas na palakpak pa po para sa ating Panginoon. Ayan, praise God. Ayan. Ayan, dumako na po tayo sa tithes and offering. Kung may mga Bible po tayo na hawak or sa cellphone, makibukas po tayo sa Malakay chapter 3 verse 10. Aking babasahin sa wikang Tagalog. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen po ba? Naranasan niyo bang pagpalain kayo ng Panginoon araw-araw? Amen! Kahit walang-wala na, pero si Lord ang nagpo-provide sa atin. Amen? Amen! Hallelujah! Kaya lahat ng mga problema natin o mga pinagdadaanan, ang gawin natin, mag-pray tayo, magdasal tayo kay Lord, kasi si Lord lang ang mag-provide sa atin lahat-lahat. Amen? Amen! Hallelujah! Ayan, dumako na po tayo sa awitin. Jehovah Jireh, my provider. Pakihulog na lang po dito ang ating mga offering. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He gives His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. And praise God. Ayan. Dumako na po tayo sa ating church announcement. JTCS Worship Service every Sunday. Nagsisimula po tayo ng 4 o'clock p.m. hanggang 6 o'clock p.m. And prayer meeting every Wednesday. Nagsisimula po kami ng 6 o'clock p.m. at 9 o'clock p.m. Ayan po. Yung may mga prayer request po dyan, pwede nyo po kaming i-message kahit sino po sa aming staff para maipag-pray po namin kayo. Mas maganda po pag sama-samang nananalangin sa ating Panginoon. Ayan. And JTCS continues to call on anyone who wishes to volunteer in music. Ayan, nangangailangan po tayo ngayon sa ating church. Yung pong marunong kumanta dyan at tumugtog ng kahit anong instrument.
Kahit backup lang, ayan. Dapat gamitin na po natin ito sa ating Panginoon dahil si Lord po ang nagbigay ng ating mga talent. Kaya dapat sa Kanya lang natin ibibigay. Yung mga youth natin dyan, ayan, kayo ang pag-asa, di ba? Dapat ngayon pa lang, nagsiserve na kayo sa ating Panginoon. Ayan. Kaya sana, meron mag-ano sa inyo, mag-commit sa inyo para sa ating Panginoon. Kahit backup lang, kahit hindi ganun kagaling kumanta. Kasi natitrain naman yan. Di ba, Ruby Rose? And, support tech para po sa ating program. Yun pong marunong gumawa ng PowerPoint. Ayan, ganyan po, itatype po. Yung mga announcement ng church, tapos yung mga ipipreach ng ating pastor, itatype nyo lang po siya. Madali lang po yan. Tuturuan lang din po kayo. And, sa ushering ministry, ayan, si Ate Crisel po ang ano dyan. Head. Si Ate Crisel po ang head dyan. Kailangan niya po ng assistant. Di ba, Ate Crisel? Yung ushering ministry, siya po yung mag-welcome sa mga attenders at ihahatid natin sila sa kanilang mga upuan para maging maayos po ang natin, church. Next po. Ayan. And now let us prepare ourselves to listen. Wala. Ayan. Dumako na po tayo sa ating Word of God. Tinatawagan ko na po ang ating brother, si Brother Cesar. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Puri po ang ating pong Panginoon Diyos. Pwede po bang palakpakan muna po natin ang ating pong Panginoon Diyos? So, lahat po ba ay masaya sa sandaling ito? So, maraming na-late, no? Na-late ngayon. So, kailangan i-welcome muna natin yung bawat isa. So, kami po natin lahat, W muna. Hindi yung nakakalam ng W. W. Sige. Sign nyo sa kamay nyo. Yan. Matagal kayong wala, yan. Sige, lahat. Harap kayo sa mga katabi nyo. Sabi nyo, welcome, welcome na. Bibilang ako ng tatlo. Excited? Bibilang mo ng tatlo yung pinakamalakas nyong welcome, 1, 2, 3. So, dapat talaga wine-welcome natin yung bawat isa, no? Ganyan po gagawin po natin pag late kayo, dapat wine-welcome. Ayan. Ngayon po ay, meron po tayong talakihin po ngayon, no po? Ang title po ng pag-aaralan po natin ngayon ay No Buts. How should I surrender to God? Yan po yung pagsuko po natin sa ating pong Panginoon Diyos nang wala na pong ginagamit ng mga excuses, no? So, titingnan po natin ano ba sinasabi ng Biblia patungkol po doon sa mga excuses po natin. Nalulugod ba natin yung ating Panginoon Diyos o hindi? So, tayo po lahat, ito mayo, basahin po natin yung ating pong text, sandaling ito, sa Lucas 14:15 hanggang 24. Sige po, kayo po magbabasa na po. Okay, 1, 2, 3. Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon at sinabi sa kanya, pinagpala ang makakasalo sa wakas sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang pinangyayaan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at pinasabi sa mga inanayaan, halina kayo, handa na ang lahat.
Purihin po ang pagkabasa ng Panginoon Diyos, pagkabasa ng Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Lord. Muli, Panginoon Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa sandaling ito. Lord, nakikita mo ang bawat puso ng bawat isa. Dalayan po namin, Panginoon Diyos, yung aming mga karamihan, sa aming po mga ginawa, sa aming mga inisip, sa aming mga sinabyang mga bagay na makasakit ng aming kapwa, Panginoon Diyos. Ano pa man ito, Panginoon Diyos. Lord, kami po ay humihingi ng iyong pagbibinis. Salamat, Panginoon Diyos, dahil kami lahat ay nakalalapit sa iyo. Maging sa aming binasa, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, dahil meron naman po kaming bagong pag-aaralan. Ang dalayan po namin naman sa daling to, ang iyong banal na Espiritu Santo, ang siya sumaamin. Lord, dawa, Panginoon Diyos, mga iniisip namin ay matanggal namin dapat samantala dahil ito naman po talaga tumutugon sa mga pangangailangan namin. Ang makita mo, Panginoon Diyos, ay, Lord, kung paano kami makinig, kung paano po namin ito dalhin sa aming mga puso, sa aming mga isip at upang sa ganun sa aming paglakad sa bawat araw na aming ginagalawan ay, Lord, napapapurihan ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po lahat ng pag-ibig. Sige po, pwede na po tayo. Tayo po bang lahat ay napagpala ngayong linggong ito? Balita ko na po ay marami pong matinong last week, sa kabila po ng malakas na ulan. At salamat po sa lahat, sa bawat isa ay tayo pong lahat ay walang karamdaman po. At kung meron po tayong mga karamdaman ay salamat din sa Panginoon Diyos ay tayo pong lahat ay pinagagaling. So ngayon po, ang pinag-aaralan po natin ngayon ay yung no buts. Ito po ay no buts. Ano ba ibig sabihin ng no buts? Ano po ang definition niya sa Tagalog? Sino ba nakakaalam niya? No buts. Ha? Ano? Okay, ito. Walang pero-pero. Tama ba? Walang pero-pero eh. Walang pero-pero. Ayan, walang pagdadahilan. Ang tinatawag sa English no excuses. At ang muli ay walang pag-aalinlangan. Alam niyo po, hindi na po tayo lalayo po sa dito, hindi na po tayo lalayo. Meron po tayong mga common excuses. Tayo po lahat. Sino po rito hindi nagbibigay ng excuse? Sino yung nag-i-excuse madalas? Sinungaling talaga kayo. Diba? Lahat naman po talaga tayo gumagamit ng mga excuses na po. So tingnan po natin, ano ba yung mga common? Ano ba yung sabihin ng common? Yung lagi po natin ginagamit ng mga excuses na po. Ito, excuse itong mga to eh. Okay, ito na. Mga common excuses na ginagamit po natin. Ang una, sino ba dalas gumamit niyan? Masyado kung maraming ginagawa. Saka na yan. Sino? Pag may tumaas ng kamay, siya yung pinakamatapat na anak ng Diyos. Tinan niyo ako, nakataas yung kamay ko, di ba? Ayan. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, yung mga sinungaling. I'm too busy, no? Lagi po natin sinasabi ay marami akong ginagawa. Yung gawain na yan, tsaka na lang yan. Next, I've got more important things to do. Marami akong mga bagay na mas importante kaysa sa pag-attend dito sa Sunday service. O, sino gumagamit yan? Salamat, Salamat. Anong mga importante yan? Maraming gawain sa bahay po. Ang sinasabi niyan po ay marami akong mga ginagawang mas importante pa sa Sunday service. Marami akong ginagawa mas importante pa sa prayer meeting. Mas importante pa yung ginagawa ko kaysa sa mga Bible study. Ayan. Sino gumagamit to? I don't have time. Wala na akong oras dyan. Wala na akong oras dyan. Sino yung madalas magsabi na wala akong oras dyan? Yan, salamat. Ang tao binigyan ng Diyos ng 24 hours. Ang tao ay binigyan ng 24 hours. Ilang oras ba ang gusto nyo? Diba? So, pare-pares po tayo binigyan ng 24 oras. Nasa sa atin po kung paano po natin gagamitin yung 24 hours na yan sa ating pong buhay. Ano pa?
I'm not feeling well. Sino yan? No? Ito, marami to eh. I'm not fit. May sakit ako eh. Hindi maganda pakiramdam ko. Yan. Yan. Wala sa mood, no? Yung mga ganyan, wala sa mood. Ayaw umaten. Ito pa. I am too young. Masyado pa akong bata para sa gawain na yan. Abay, magbi-ministry ba ako? Panawagan ng ng church. Kailangan ng mga maglilingkod dito. Ay, masyado pa. Masyado pa akong bata para sa gawain na yan. Eh, anong sinasabi ko yan? Saka na lang pagka-graduate ko. Nung makagraduate na, ano sinasabi po natin? Saka na lang yan pag nagkatrabaho na ako. Okay? Nung magkatrabaho na, anong gusto? Ang gusto niya ay ma-promote naman, ano? Ma-promote na, sabi pag naging na ako, maganda na yung sinisweldo ko. Nung maganda na sinisweldo ay, saka na lang, pag mayaman na ako. Nung mayaman na, anong sinasabi? Ay, saka na lang, pag nag-retire na ako. Nung nag-retire na, matanda na siya. I am too old. Sa mga bata nyo na lang ibigay yung gawain na yan. Hindi mo na kaya. Amen ba doon? Tayo po mga may kalakasan pa ay handang magpagamit sa Panginoon Diyos. Amen. Pag sinabi po nating amen, sa lahat po ng kakayanan po natin, magpagamit po tayo. Nanadawagan po kanina, ay ang sabi ay sinirito yung marunong umawit. Sino marunong umawit dito? Sino may pwede maging musician? Yan, dapat marunong kayong umawit, no? Alam niyo ba sa langit, wala kayong ibang gagawin kundi ang umawit. O, dito pa lang ay dapat ay pinapractice po natin. Alam niyo, yung mga yan, meron pong meron pong simpleng salita, yung lahat na yan. Yung mga excuses na yan. Salamat. Salamat. So, yung mga excuses niyan ay meron pong simpleng salita. So, alam niyo po ba yan? Okay. Harap ko yun sa inyong mga kasama. Katabi. Sabihin niyo, ayaw mo lang. 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 Di ba? Kung tutusin naman talaga, I'm too busy, hindi ka naman talaga busy. Ayaw mo lang. Mas marami kong importante na gagawin. Ayaw mo lang. I don't have time. Lahat tayo may 24 oras na binigay ang Panginoon Diyos. Ayaw mo lang. I'm not feeling well. Wala ka naman talagang sakit eh. Ayaw mo lang. I'm too young. No? Hindi dahilan na bata pa tayo ay hindi pwede magpagamit sa ating pong Panginoon Diyos. Ayaw mo lang. And then, I'm too old. Kung kailan tumanda, mahina na raw siya. Ayaw mo lang. Ayun po, lahat po tayo habang po tayo ay meron pong kalakasan, ay paggamit po natin yung ating pong lakas sa ating pong Panginoon Diyos. Hindi po yung meron, kailangan ba may pinag-aralan? No. As long as meron tayong Panginoon Diyos, as long as meron tayong Banal na Espiritu Santo, lahat po ay pwede po magpagamit. Habang tayo pong lahat ay naniniwala, nananampalataya sa ating Panginoon Diyos, itinataas natin ang Panginoon Diyos, anumang kaparaanan, magagamit po tayong lahat sa harapan po niya. Okay, tingnan po natin, ano ba yung sinasabi ng Biblia patungkol po sa mga excuses? Yung sinasabing 3 big buts. No? Yan yung mga tatlong malalaking excuses na ginagamit natin, tayong lahat. Tapo, ang sabi po dyan ay, my wealth is too important.
mas mahalaga sa akin ang pera kaysa sa Diyos. Sabi po sa Lucas, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Alam niyo po, ang tao po sa taong yan ay yung inuuna ang pera kaysa sa Diyos. Sabi sa Biblia, ang taong yan ay hangal. Foolish, fool. Ito. Ginagawa po niyang excuse yung kanyang kayamanan para po tumanggi sa invitation ng kanyang Panginoon o ng ating pong Panginoon Diyos. Kung kayo pong lahat ay tumatanggi sa mga invitation po ng ating pong Panginoon Diyos, ay matatawag po tayong mga hangal sa Panginoon Diyos. Okay. Ang invitation po ay lagi po tayo dapat umaattend ng prayer meeting. Okay. Sila pa rito yung umaattend ng prayer meeting. Yan, mas mga umaattend. Yung iba po, invitation po yan para po sa atin. Ang tawag na Panginoon Diyos dyan ay hangal. Gusto niyo ba matawag na hangal? Hindi, di ba? Ayaw niyo matawag na hangal. Pero yan po ay sinasabi ng banal na kasulatan. Alam niyo po, mas mahal po natin ang pera kaysa sa ating pong Panginoon Diyos. Ang tanong ko po ngayon dyan ay, masama ba ang pera? Hindi, no. Hindi po masama ang pera. Ang pera ay dapat tool kung paano po natin mapapapurihan ang ating pong Panginoon Diyos. Po, sa ating pong family, sa ating pong trabaho din na ginagamit po natin. Po, as long as napapapurihan po natin ang ating pong Panginoon Diyos. Ang sabi ng Panginoon Diyos, unahin mo ko yung pangalawa, yung perang yan, ay ibibigay ko rin sa inyo. Alam niyo po, madalas po sinasabi po natin, ano ba ang mapapala ko diyan? Yayaman ba tayo sa ganitong gawain? Hindi ako magkakapera diyan. Kaya marami po ang hindi nagsa-Sunday service eh. Kasi po sabi ay wala diyan yung pinagkakakitaan ko eh. Kailangan kong kumita ng pera. So ang sinasabi po niyan ay huwag po natin unahin ang ating pong wealth, ang ating pong pera, para kumpara po sa ating Diyos na siya po talagang nagbibigay sa atin ng kalakasan para po makapag-impok po tayo ng pera. Alam niyo po, sabi po dyan ay mas mainam pa ang isang mahirap na may pananampalataya kaysa isang mayaman na walang pananalig, sapagkat ang isa ay mayroong lahat, ang isa naman ay walang-wala. Ganda na po. Mas mabuti para yung mahirap na mayroong pananampalataya kasi nasa kanya na ang lahat. Samantalang yung mayaman na wala naman pong pananalig sa ating Diyos, masasabi po natin siya po ay walang-wala. Sabi mo sa Lucas 12:15, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Amen po ba doon? Sino ba rito yung madalas, sino ba dito yung madalas gamiting excuse na kailangan kong kumita ng pera, o kaya naman ay marami akong ginagawang pinagkakaabalahan patungkol po sa akin pong business, sa pera kung paano gagastusin po. Sabi ng Biblia, ang taong yan ay hangal. Ang pangalawa na ginagawa po natin excuse, my job is too important. Mas mahalaga ang trabaho kaysa sa Diyos. Agree po ba kayo dyan na ginagawa nating excuse ito? Ang trabaho ko ay mas mahalaga kaysa sa Diyos. Hindi, di ba? Ginagawa nating excuse na po. Ang trabaho, ang Diyos ang nagbigay. Po, kaya unahin pa rin natin ang ating po Panginoon Diyos. Sabi po sa Lucas 14 verse 19, nakabili ako ng 5 magkapares na baka at kailangang masubukan ko. Trabaho. Sa bukid ang mga iyon, kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.
Tulad din po yan ng nauna. Ang tawag po sa taong yan ay hangal. Ang sabi po ay ganito, hindi ko pwedeng iwanan ng posisyon ko. Ako lamang ang inaasahan doon. Sabi rin ay malaki ang responsibility ko sa trabaho ko. Hindi ako pwedeng mawala. Ano pa? Kailangan ako sa trabaho ko dahil critical ang mga ginagawa ko. Sabi niyo sa inyo mga katabi, ingat ka sa mga excuses mo. Ingat ka sa mga excuses mo. Ingat ka sa mga excuses mo. Ikaw, Rafael, mag-ingat ka sa excuses mo. Diba? Okay. Alam mo, sabi sa Ecclesiastes 2 verse 18, wala na ring halaga sa... Alam niyo, sumulat ito ay si Solomon po. Siya po ang pinakamayaman, pinakamatalinong tao na nabuhay sa panahon na yon. Sabi po niya ay wala na ring halaga sa akin ang lahat ng pinagpaguran ko sa mundong ito. Sapagkat maiiwan lamang ito, maiiwan lamang sa susunod sa akin. Agree po ba kayo dyan? Pakahirap kayo na magpakahirap, tapos iiwan nyo rin naman lahat ng mga pinagpaguran ninyo eh. Diba? At susunod lang, at maiiwan lang yan doon sa mga susunod po sa atin. Alam niyo po, in short, ang trabaho po ay hindi nauubos. Kayo pa mga bata na, tandaan niyo to. Kapag nagkatrabaho kayo, ang trabaho hindi nauubos yan. Ubus ka na, yung trabaho, nandiyan pa rin. Naniniwala kayo doon, no? Amen. Kahit mamatay po tayo, yung trabaho ay mananatili pa rin dyan. So, bakit pa natin gagawin mas mahalaga ang trabaho kesa sa ating pong Diyos? Mas mainam pa rin na unahin natin ang ating Diyos kaysa po sa ating mga trabaho dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas at talino. Amen po ba doon? Naniniwala ba kayo na lahat ng galing, lakas, ay galing yan sa Panginoon Diyos? Pag malakas, trabaho ng trabaho. Pag nagkasakit, tsaka mananalangin. Ano? Pray mo nga ako. So napakaramdam ko, sinipon lang eh. Lumig ka na akin. Pero okay na rin po yun. At least, kilala niyo ang Diyos sa panahon po talaga nang meron po tayong karamdaman. Pero huwag niyong gawing dahilan para hindi kayo makapanalangin sa oras ng inyong kalakasan. Lalo higit sa inyong mga trabaho. Kapag ang trabaho niyo po ay ang goal mo ay maging maganda, maayos ang inyong trabaho, maging regular, umakyat ka sa magandang posisyon, maging maganda ang sweldo, wala kang ibang gagawin. Hindi mo kinakailangan gawin yung galing mo. Manampalataya ka sa Diyos, gawin mo ang gusto niya, at yung galing, talino ay ipagkakalob sa Diyos. Kusang lalabas na po yan sa atin. Pag kusang lumalabas na yung galing sa atin, makikita po tayo ng ating kapwa na dapat pala tayong dagdagan ng ating pong mga kinikita, kinakailangan na po pala i-promote ang bawat isa. Wala pong Kristiyanong nananatili sa mababa. Lahat po ng Kristiyanong mayroong pananampalataya sa Diyos ay matataas po ang posisyon pagdating po sa marketplace o sa pinagtatrabahuan. Ano pa? So, una po natin ay mas mahalaga ang pera natin kaysa sa ating Diyos. Pangalawa, mas mahalaga yung trabaho kaysa sa ating Diyos. Pangatlo, ito valid na valid dito sa tingin ko eh. My family is too important. Ayan. Mas mahalaga ba ang pamilya kaysa sa Diyos? Mas mahalaga ba ang aking anak kaysa sa Diyos? Yan yung mga mabibigat Sa unang tingin po talaga, pag sinabi pong family ay valid naman valid Kaya hindi ka makati ng Sunday service, hindi ka makati ng gawain, ay gusto mong kalingain ng iyong pamilya. Ano po sinasabi diyan? Sabi po sa Luke 14 verse 20, ako'y bagong kasal, kaya hindi ako makadadalo. Diba parang valid pero inaanyayahan siya ng Panginoon Diyos bagong kasal ako, bakit ako pupunta dyan? Ganun po yan. So, pamilya, po. Parang valid po yung reason, family. Yung family po kasi pagkaganto yan, yung family ay ang first institution created by God. Siya po ang may gawa po niyan.
Masama bang unahin natin ng pamilya kaysa sa Diyos? Hindi. Sama. Ulitin ko pa tanong ha. Masama bang unahin ang pamilya kaysa sa Diyos? Sama. Ano? Siyempre, masama. Tama, mali. Yan. Diyos pa rin. Kung gusto natin mapabuti ang ating pong pamilya, wala kang ibang uunahin ang Diyos. Kapag ang Diyos wala sa loob ng family, hindi nagiging maayos ang pamilya. Dapat po meron pong tatlo na makikita sa pamilya. Ang Ama, ang Ina, at ang Diyos. Bunga na lamang po yung pong mga anak. Kapag nakita po ang Diyos sa loob ng family, kayo po mga bata, no? Kayo po mga nagsiselfone dyan. Kapag tayo pong lahat ay inuna po natin ang ating pong Panginoon Diyos, nagkaroon po tayo ng family, lahat po ng mga anak po ninyo pagpapalain po ng ating pong Panginoon Diyos. Ayaw po ba dahil? Ayaw nyo ba na makita po yung inyong mga anak? No po? Alam ko pa mga bata pa kayo, ayaw nyo ba makita yung inyong mga anak na lumalaki meron pong takot sa Diyos? Hindi lamang iyon, mas nagiging magaling sila kapag sila po ay mayroong Kristo sa ating pong Panginoon Diyos. Okay, ulitin ko po. Mas mahalaga ba ang pamilya kaysa sa ating Diyos? Hindi. O hindi? Hindi. Hindi. Ano sabi sa Biblia? Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga kapatid, at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. So maliwanag po yan po, mas mahalaga po ang ating pong Panginoon Diyos kaysa po sa ating pong pamilya. Kaya po lagi po natin tatandaan, put God first. Tatlo naman po salita yun. Put God first. Lahat po ng gagawin po natin, wala po tayong ibang gagawin, uunahin po natin ang ating pong Panginoon Diyos. Kung magdidesisyon ka, uunahin po natin ang ating pong Panginoon Diyos. Bago tayo magbigay ng mga excuses, unahin mo muna ang ating pong Panginoon Diyos. Lahat po ng mga excuses po natin, kitang-kita yan ng ating pong Panginoon Diyos. Kung kitang-kita yan ng ating pong Panginoon Diyos, bakit ka pa magbibigay ng excuse? Sa mga trabaho nga, ganito eh. Ilong ko kung napansin nyo to ha, hindi alam ito ng mga bata eh. Kapag may trabaho, may sakit yung tatay, ang pinatatawag yung asawa. Tama ba yun? Tama. Ganun ba no? Tataba, bakit yun? Yung asawang babae tumatawag. Hindi naman pa rin pipi naman yung yung asawang lalaki. Ang sinasabi po natin, kitang-kita po ng Panginoon Diyos yung mga excuses natin. Hindi lamang Diyos, kahit yung mga taong nagbibigay po tayo ng excuse, ay kitang-kita kung valid yung mga excuses po natin. Maliban na lang po siguro kung meron po tayong life and death na po. For example, meron po tayong karamdaman na kinakailangan tayo isugod sa ospital. O kaya naman ikaw yung tutulong doon sa taong idadalhin sa ospital na po. Pwede po yan maging excuse. Pero kung nagiging dahilan na po natin ay yung paulit-ulit, ibig po sabihin ay ayaw mo lang. O pagsabi sa inyong katabi, ayaw mo lang. Ayaw mo lang. Ayan. Ayaw mo lang. Nasaan, ayaw mo lang. Ayaw mo lang. Alam niyo po, hindi po katanggap-tanggap na po. Hindi po katanggap-tanggap na tanggihan natin yung biyaya po ng Diyos para po sa atin. Sinisikap po ng Diyos, natulungan po tayo. Tayo po lahat ay sinisikap ng Diyos, natulungan po tayo. Tanda po natin yan ha, lagi pong may ang tulong ang ating pong Diyos para po sa atin. At kung ating pong siyang tatanggihan, kanyang hatol ang sasapitin po natin. Alam niyo po, insulto yan sa harap po ng ating pong Diyos. Alam niyo ba, meron po akong naging isang, hindi pala. Meron po kaming customer, nagkukwento po yung customer po namin nung nagtatrabaho pa po ako. Ay, ano po siya, Indiano eh, no? Bombay ba tawag doon?
Bombay. Alam niyo naman po yung Bombay, mahigpit sa pera po yan po. Meron po isang mayamang nag-invite po sa kanya. Ang sabi ay, mga businessman sila. Ang sabi ay, halika, punta tayo sa isang coffee shop. Mag-coffee tayo. Yun ang sabi ng yun yung sabi ng isang malaking customer namin na ini-invite niya rin isang customer. Alam mo, sabi po ng isang customer na yun, sabi niya ay, marami namang coffee dun sa hotel eh. Wag na lang. Alam niyo po ba yung pakiramdam nung natanggihan? Ang tawag po dyan ay insulto. Nung na-insulto po yung isang mayamang customer po namin, sabi niya, grabe, niyayaya akong mag-coffee, tapos tinanggihan niya ako. Never na siya makakabili sa akin. Hindi ko na siya susuporta sa lahat ng produktong kailangan niya. Kapag tumatanggi po tayo, ini-insulto po natin yung taong nag-i-invite po sa atin. Ang Diyos, madalas po tayong ini-invite sa lahat ng pagpapalakas po sa atin spiritually. Bible study, prayer meeting, Sunday service, lahat po yan ay invitation sa atin. Kapag yan po ay ating pong tinanggihan, ini-insulto po natin ang ating pong Panginoon Diyos. Amen po doon? Kaya tandaan niyo po yan na kapag kayo maraming ginagawa mga excuses, ay ini-insulto po natin ang ating pong Panginoon Diyos. Alam niyo po, kapag ini-insulto po natin isang tao, nagagalit po yan eh. How much more din yung ating pong Panginoon Diyos na tinatanggihan po natin ang kanyang mga biyaya. Sabi po sa Lucas 14, ayan pala, sabi diyan ay, hindi katanggap-tanggap ang tanggihan ng biyaya ng Diyos para sa atin. Sinisikip ng Diyos na tulungan tayo at kung hindi natin tatanggapin, kanyang hatol ang sasakitin po natin. Sabi po diyan sa Lucas 14:21 and then 24, nagalit ang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan na mga tumanggi na nagbigay ng mga excuses ay hindi makatitikim ng aking handa. So, maliwanag po yan na po. Kapag tayo po lahat ay madalas gumamit ng mga excuses, nagagalit po ang ating pong Panginoon Diyos. So, maliwanag, kapag tayo po may mga excuses, marami po tayong consequence na matatanggap mula sa ating pong Panginoon Diyos. Sino po rito yung nakatikim na ng nakatikim na po ng consequence doon po sa hindi natin pagsunod sa ating pong Panginoon Diyos. Yan, yung mga salamat sa mga nagtaas ng kamay. Yung bang napitik ka, napalo. Kasi nga, hindi ka sumusunod sa ating pong Panginoon Diyos. Kasi nga, ay may mga invitation ng ating pong Panginoon Diyos at dapat ay narito tayo sa kanyang gawain, ay hindi natin siya sinusunod. Po. Ang madalas natin sinasabi dyan ay, masama ang pakiramdam ko. Tignan nyo, nagkakaroon tuloy kayo ng karamdaman. Okay. Sabi dyan ay nagalit ang Panginoon Diyos. Kapag hindi po tayo marunong sumunod sa ating po Panginoon Diyos, nagagalit ang ating Panginoon Diyos para po sa atin. Now, merong magandang balita para dyan. Surrendering to God without excuse. Paano ba natin gagawin yan? Na hindi na tayo na kinakailangan na hindi na tayo kinakailangan mag-excuse. Ang sabi po dyan ay act. Kinakailangan mong kumilos. Tatlo lamang po yan. Ang una ay accept that you can do nothing without Jesus. Tanggapin niyo po, tanggapin niyo po na wala po talaga kayong magagawa kung wala po sa atin ang ating po Panginoon Diyos. Kayo ba maging matalino? Kayo ba bang maging masipag? Kayo mo bang maging malakas? Kayo ba ang lahat ng bagay na meron po sa inyong trabaho? Hindi niyo po yung kakayanin kung wala po ang ating pong Panginoon Diyos. Ano sinasabi sa John 15 verse 5? Ako ang ubas, ang puno ng ubas, at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So wala po tayo may pagmamalaki na po. Ano ang kaya mong gawin kung wala po ang Jesus sa ating pong buhay? Ano ang kaya mong ipagmalaki kung wala kang Kristo sa inyong mga puso?
wala po tayong magagawa dahil sinasabi niya, ano man ang gawin nyo, wala rin patutunguhan at wala pong magiging silbi ang lahat ng mga bagay na yan. Ang sabi niya ay, wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Hindi pwedeng hiwalay yung agenda natin sa agenda ng ating Diyos. Saka na yan. Meron po akong naging karanasan nung ako po ay nagtatrabaho at talagang sobrang galing ng boss ko eh. Sobrang galing ng boss ko. At meron din po meron siyang counterpart, kapares na presidente ng kumpanya sa ibang bansa. At yung presidenteng yun ay grabe, Christian. Pero yung boss ko talagang galing, ang galing niya, hinahangaan siya sa mga meetings ay hinahangaan po siya. At nung narinig ko sila minsan nag-uusap sa kanilang kwarto, sabi niya ay, bakit laging Diyos yung lagi ka nagsisira ng salita ng Panginoon Diyos? Kahit sa mga meeting natin, hindi ka pwede rito. Kasi mga business ang pinag-uusapan dito. Alam mo, sabi ng isang presidenta ng kumpanya ay, Diyos ang nagbigay sa akin nito. Kaya dapat lang na ibigay ko sa Kanya ang lahat-lahat na meron ako. Bumilang lang ng lambuan, natanggal yung boss ko, na napili yung presidenteng kausap niya. Bakit? Wala naman po talaga tayong magagawa kung hiwalay tayo sa ating pong Panginoon Diyos. Isi-secure po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng ating pong gagawin. Ngayon, ang tanong, tayo po bang lahat ay inuuna natin, hindi tayo humihiwalay sa ating pong Panginoon Diyos? Kung tayo pong lahat ay hiwalay sa tapo ng Panginoon Diyos, hindi po tayo magtatagumpay. At wala po tayo kayang gawin. Bakit po tayo meron sariling agenda? Bakit kaya minsan ay hiwalay tayo doon sa mga naisin ng Panginoon Diyos? Alam nyo bakit? Kasi po, nananangan po kayo sa sarili niyong pong lakas. Nananangan tayo sa sarili po nating galing. Sa sarili po nating kakayanan. Ulitin po natin, wala po kayong magagawa kung wala po ang Panginoon Diyos. Hindi niyo po ba napansin na po, minsan ay naging malakas tayo, minsan ay inuubos natin yung oras na po. Pero pag tayo pong lahat ay nagkakaroon ng karamdaman o kaya pag dumarating tayo sa mga puntong nagkakaroon po tayo ng problema, wala po tayo ibang tinatakbuhan kundi ang ating pong Panginoon Diyos. Pero purihin ang Panginoon Diyos. Meron puwang yung salita ng Panginoon Diyos sa ating pong mga buhay. Kaysa naman talaga wala. Kaya nga po marami nagpapakamatay. No? Pagdating ng mga problema ay wala na matakbuhan, nagpapakamatay na lang. Pero po sa atin ay lumalapit po tayo sa ating pong Panginoon Diyos. Kung may sarili po tayong agenda, maliwanag na hindi po tayo nagtitiwala sa ating pong Diyos. Anong uunahin niyo? Business o ang Diyos? Anong uunahin niyo? Mall o Diyos? Diyos. Parang narinig ko mall. Sige, challenge pa, challenge. Anong unahin nyo? 1 million o Diyos? Okay, isa pa. 2 million o Diyos? Diba? Naman isa pa. 10 million o Diyos? Yan. Alam niyo po yung perang yan ay bunga, magkakaroon ka nga ng 10 million pero kukunin naman ng Diyos yung buhay mo mamaya. Wala rin. Wala naman din na po. So Diyos na. Kunin ka man ngayon o stay ka pa ready, sa Diyos ka pa din. Amen? Amen. Okay. Ano pa?
Sabi dyan ay, sabi sa Proverbs 3 verse 5 hanggang 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Apo. Magtiwala po tayo sa ating pong Panginoon Diyos. Kahit pang lahat dito ay nagtitiwala sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. Ulitin ko po, tayo po bang lahat ay nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos? Ayan. Paano po tayo magtitiwala? Ano po? Ano po sinasabi niya? Trust Him with everything, every day. Magtiwala po tayo sa lahat ng bagay, araw-araw. Wala po dapat pinipili. Ang pinagtitiwalaan po natin ay ang ating pong Panginoon Diyos. Sa ating mga desisyon, malaki man o maliit, magtiwala po tayo sa ating pong Panginoon Diyos. Sa ating pong mga pinangangambahan, yung mga worries na po, mga kalusugan, kinabukasan po natin, ano ba mangyayari sa kinabukasan, tandaan po natin, magtiwala po tayo sa ating pong Panginoon Diyos. Kapag nagtiwala po tayo sa ating Panginoon Diyos, yung mga kalusugan nyo, bahala po ang Panginoon Diyos yan. Kapag nagtiwala ka sa Panginoon Diyos, yung kinabukasan mo, at hindi lang ikaw, kasama na ang buong family mo, kasama na yung magiging inapo mo, kasama na yung mga susunod mong mga generation, pagpapalain ang ating pong Panginoon Diyos. Bakit ka pa mag-worry sa ngayon? Ano po? Ano pa? Sa ating mga pangarap sa buhay, ano ba mga pangarap niyo sa buhay? Ano mga pangarap sa buhay? Diba? Marami tayong mga pangarap sa buhay, no? Maging doktor. Nung kinanaw ko yung ano ko, yung apo ko eh. Ano ba pangarap mo? Maging karpentero daw eh. Kasi nagpupok-pok ko. Sabi ko, pangarap ka ng mas malaki. Ayan. Mangarap ka ng mas malaki upang sa ganoon ay ikaw at yung pamilya mo ay nagiging maayos. Siyempre, sa tulong pa rin ng ating pong Panginoon Diyos. Ano pa? Yung pagtitiwala po natin sa ating Panginoon Diyos ay ilang oras ba? Magtitiwala sa ating Panginoon Diyos sa isang araw, ilang oras? Tinatanong ha, kung magtitiwala ka sa ating Panginoon Diyos sa loob ng isang araw, ilang oras ka magtitiwala sa Kanya? 24. Ayan, 24 hours, di ba? So magtiwala po tayo, no? Habang gising po tayo, magtiwala po tayo sa ating Panginoon Diyos. Habang natutulog ka, magtiwala ka sa ating Panginoon Diyos. Alam niyo po, kahit sa pagtulog po natin, hindi mo nga alam kung magigising ka eh. Kaya dapat pa rin, habang tayo po ay nagigising, pasalamat tayo sa Panginoon Diyos. No po. Yan po ay pagtitiwala po sa Kanya na tayo po ay kontrolado na ating pong Panginoon Diyos. Marami na ba kayo na balitaang natulog lang ay hindi na nagising? Ang sarap po pero sarap pa rin mamatay ng gano'n lang Yung natutulog. Sino gusto mamatay ng gano'n natutulog lang hindi na nagising? Ayaw ko lahat. Yung iba hindi, ayaw nila. O sige, mamatay ka sa cancer. O yung Masakit yung cancer. yung nabundol ng tren. Di ba? Masarap pa rin yung natutulog pa rin. Natutulog, kinuha na ng Panginoon Diyos. Ang gusto ko sabihin ay ganito. Habang tayo po ay natutulog, kontrolado pa rin tayo ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. Titiwala po natin, mula nung tayo po yung mga gising pa, ano yung time na gising tayo? Paggising sa umaga, nananalangin tayo. Pagpasok sa opisina o sa ating mga trabaho, ay nagtitiwala po tayo sa Kanya. Maging sa ating po mga kinakain, nagtitiwala po tayo sa Kanya. Maging sa pagbalik po natin, galing sa trabaho, nagtitiwala po sa Kanya. Umulan man at umaraw, nagtitiwala po tayo sa Kanya. Hindi porket umulan, wala po rito sa church. Nagtitiwala po tayo sa kabutihan po ng ating pong Panginoon. Ang pagtitiwala po ay hindi lamang po tag-araw. Ang pagtitiwala, kasama na ang bagyo. Tama ba doon?
Pag nagtitiwala po tayo sa ating po Panginoon Diyos, hindi lamang po sa tag-araw, kasama po ang tag-ulan, kasama po ang bagyo, kasama na ang baha. Magtiwala sa Panginoon Diyos, na kapag tayo ay bibigay trust sa ating po Panginoon Diyos, bahala ang Panginoon Diyos sa ating po mga buhay. Ano pa? Sa ating po mga, sa ating po mga buhay, dapat ay pinagtitiwalaan po natin yan. Pangalawa, trust is a choice, not a feeling. Kapag tayo po ay nagtitiwala, ay pinili mo talaga magtiwala, hindi nagkataon lang. Hindi yung feeling, magtitiwala ako kasi feeling ko magtiwala ako ngayon. Feeling ko lang yun. Pero ang tunay na pagtitiwala sa ating pong Panginoon Diyos ay pinili mo. Gusto kong magtiwala sa Diyos dahil sabi niya, nagagabayan niya ako sa lahat ng sandali ng aking buhay. Pangatlo, trust guarantees the right direction. Ayan na po. Sumaliwanag na po kapag tayo po ay nagtitiwala sa ating po Panginoon Diyos, saan ka man pumunta, nandun ka sa right direction ng iyong pupuntahan po. Hindi lamang po tama yung ating pong lalakaran, kasama po natin ng Diyos habang po tayo ay naglalakbay dito po sa lupang Ibaronto. Habang tayo po ay nagjo-journey sa ating pong buhay, kasama po natin ang ating pong Panginoon Diyos. Hindi pwedeng hindi ka nagtatrust sa Panginoon Diyos, pero tapos kasama mo ang Panginoon Diyos. Hindi pwede yun. Kapag kasama mo ang Panginoon Diyos, yung trust ay ibinibigay mo na sa Kanya. Next, pangalawa, yung sabi ng A ay accept that you can do nothing without Jesus. Ano yung C? Choose life and not death. Kung meron kayong pipiliin, anong pipiliin nyo? Buhay o kamatayan? Buhay na, no? Bakit kaya napupunta sa death? Kasi marami tayong mga excuses na ginagamit, marami tayong mga kadahilanan. Pero ang katotohanan, ang gusto ng Panginoon Diyos ay buhay para po sa atin. Sabi natin kanina, may consequence sa mga excuses na ginagawa po natin. At ang consequence po niyan ay death. Pakahirap tayo ng pakahirap para mabuhay, pero ang katotohanan, wala pong assurance na tatagal po ang buhay po natin. Tama ba yan? Pakahirap tayo ng pakahirap, pero wala pa ng assurance na tatagal po ang buhay natin. Sino magsasabi na tatagal ka pa ng 10 years? Wala, di ba? O pagbabae natin, sino nagsasabi na tatagal ka pa ng 5 years? Wala din. O sige lang, sino nagsasabi na tatagal ka pa ng 1 year? Wala. Wala pa din, ano? O sige, sino may sabing buhay ka pa bukas? Wala pa rin. Wala pa rin makakapagsabi. Diyos lang ang nakakaalam kung tayo pong lahat ay buhay pa bukas. Sabi niya ay choose life and not death. Sabi po sa Deuteronomy 30 verse 19, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilaad ko sa inyo, ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Ano sabi niya? Piliin nyo ang buhay. Ano ba pipiliin mo? Buhay o kamatayan? Ano sinasabi niya? Kapag buhay ay meron pong pagpapala. Kapag ang pinili mo ay kamatayan, meron po siyang sumpa. Ang sabi po dyan ay piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Biro niyo sinasabi niya, no? Kapag tayo pala ay naniniwala sa ating pong Panginoon Diyos, kasama po yung mga lahi po natin. Pagpapalain po ng Panginoon Diyos. Hindi lang pagpapalain na sabi niya ay mabubuhay ng matagal. Sino ba rito yung mga magulang na? Magulang. Ayan. Sino yung gusto ng maging magulang? Maraming magulang dito. Sino yung yung ayaw na mag-asawa? Ayan. Sino yung talagang reklamo naman talaga mag-asawa? Hindi ka sabi may asawa, ha? Si Manang, ayaw na.
Manong, ayaw na rin. Yan yun daw po. Ilocano daw. Bakit ko na itanong? Sabi ng Biblia ay piliin niyo ang buhay. Kapag ang inyong mapapangasawa ay walang daladalang buhay, nang ibig sabihin walang daladalang Kristo o Jesus sa kanyang puso, ang pinipili niyo ay kamatayan. Nasabi po natin, kung tayo pong lahat ay mag-aasawa, itong mga batang ito, piliin niyo yung mga mananampalataya. Yung kapwa nga mananampalataya, nag-aaway pa, how much more yung mga taong hindi pa mananampalataya. Kaya piliin ninyo ang buhay. At sino ba ang buhay po natin? Si Jesus. Sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus po ang buhay natin, buhay dito sa lupa, at buhay po natin sa kalangitan. Alam niyo po, ang ganda po ng ako po ay kung napapansin niyo po yung mga post ko po, no, doon po sa NCR, ako po ay nagbabible study doon sa kapulisan ngayon, at purihin po ang Panginoon Diyos dahil dumami pa no? Dumami pa yung tuturuin, mayroon pa pong sumunod na squad na pinagbabible studyhan. At isa po sa nag-instruct po sa kanila, ito pong verse na to, no? I am the way, the truth, and the life. Ano po? Tuwang-tuwa ko sa Panginoon Diyos dahil natagilan lahat nung sinabi ko ngayon nung sinabi ko po ngayon ay ang sabi ng Panginoon Diyos, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Tigil sila lahat. Sabi niya, anong ibig sabihin nun? Ako po, that time, tuwan-tuwa po ako sa kanya. Tuwan-tuwa po ako doon sa pagkakataong niya. Grabe yung pagkaka-extract po nila. Doon po sa salita po ng Panginoon Diyos. I am the way, the truth, and the life. Kayo po ba, pag napapakinggan niyo po yan, tayo po ba ay na-extract lang o na minememorize lang po natin? Sabi ko nung nabigla, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Natuwa ako, sabi ko, Lord, ito na yung hinihintay kong pagkakataon para ibahagi sa kanila yung mabuting balita mo. Ito na yung pagkakataon na silang lahat ay manampalataya sa iyo. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. I am the way, the truth, and the life. Wala pong makapupunta sa Ama maliban sa akin. Yan po ang sinabi ni Jesus. Today is the day to come. Ngayon, no more excuses. Decide now. Ano po sabi sa Hebrews 4 verse 7? Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. No more excuses. Decide now. Give Jesus your life and thus walk in His way. Today is the right day. Tomorrow may be too late. Habang tayo po ay malakas pa, ay makita po natin sa ating po mga sarili na nalulugod po natin ang ating pong Panginoon Diyos. Ito po kayo ng challenge. Tanungin po natin ating mga sarili. Gaano ba karaming excuses ang nagawa po natin para hindi po tayo makapagbasa ng salita ng Diyos? Gaano kaya karaming excuses para hindi po tayo makapag-pray? Pagod na ako eh. Hindi mo na kaya. Lord, alam mo naman yung pasasalamat ko sa iyo. Tutulog na ako. Gaano ba karaming excuses para hindi po tayo makapag-Sunday service?
gaano karaming excuses para hindi po tayo maka-attend ng mga prayer meetings and then discipleship training. Gaano karaming excuses para hindi po tayo makapagbahagi ng salita po ng Panginoon. Ako po ay isang leader ng aming pong church na pero po nag-start po ako naipakilala ko na po yung sarili sa inyo. No? Nag-start po ako kung magpagamit sa Panginoon Diyos sa edad po na 23. Ako po ay nagtuturo na ng adult Sunday School. At mula po doon ay nagamit na po ako sa mga preachings, nagamit na po ako sa mga cell group meetings bilang isang leader na po. At isa lamang po ang nakita ko po talaga doon para po umunlad ang iyong pananampalataya. Wala ka pong ibang gagawin kundi magpagamit sa ating Panginoon Diyos. Kahit gaano kalito ang iyong pananalapi, gamitin mo sa Panginoon Diyos yan. Tandaan nyo, ipoprovide ng Panginoon Diyos lahat ng pangangailangan ninyo. Kung napapalaki ng ibinibigay nyo para sa gawain ng Panginoon Diyos, okay lamang po yun. Kasi mas lalong bine-bless po tayo ng ating Panginoon Diyos. Lalo tayong pinagpapala ng Panginoon Diyos. Minsan nga nagreklamo ako sa Panginoon Diyos Bakit Lord? Tanong ako sa Panginoon Diyos Kasi nagkaroon ng English after 3 years kung may kwento ko rin. Pakahirap ako ng pakahirap sa trabaho ko. After 3 years na wala akong English. Nagkaroon din ako ng English. Binigyan ako ng 500 pesos. Nung binuksan ko yung sobre literal ko talaga nalaglag ako doon sa upuan Yung 500 pesos, pambayad lang. Tax lang yan Buti pa hindi ka pa nagbigay. Hindi, yan lang talaga yung para sa iyo. Tanong mo sa Panginoon Diyos. Lord, bakit naman ganon? Umaatin naman ako tuwing Sunday. Nagpapagamit naman ako sa iyo. Nagbibigay naman ako sa iyo. Naglilingkod naman ako sa iyo. Pero bakit naman 500 pesos lang? Una ko pong tinanong yan sa Panginoon Diyos. Hindi sumagot ang Panginoon Diyos. Pero sabi ko, Lord, ito yung kalooban mo Tinanong ko ulit, makulit ako Lord, ba't gano'n talaga? Hindi gusto ko na sagot Bakit 500 pesos lang ang binigay mo? Ang tanong ng Panginoon Diyos sa ito, ang sagot pala niya ito. May mga trabaho na ba yung mga anak mo? Yes, Lord. Kumikita ba yung mga anak mo? Yes. Nasa minimum ba sila? Wala, Lord. Malalaki yung mga sweldo nila. Yes, Lord. O ano may yung tanong mo? Wala, Lord, akong tanong sa iyo. Ibig ko sabihin, kala mo lang maliit, pero ang katotohanan, sobra-sobra ang binibigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Palakpakan po natin itong Panginoon. In summary, in surrendering to God, no buts, no excuses, you need to act. Una, accept that you can do nothing without Jesus. Choose life and not death. Lagi niyo pong pipiliin ang Panginoon Diyos pa rin. Today is the day to come. Kayo pong lahat ay tumayo po para po sa ating pagtatapos. Hallelujah, Lord. Muli, Panginoon Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa sandaling ito. Salamat sa iyong mga salita. Lord, kami po ay humihingi ng kapatawaran na nagmumula sa iyo, Panginoon Diyos. Sa maraming mga excuses po namin. Lord, nakita po namin ng katotohanan kapag meron kang pinagawa sa amin ay kinakailangan namin itong sundin. Ngayon na. Dahil ikaw naman po talaga ang may control ng aming buhay. Ikaw po ang nag-uutos dahil ikaw ang aming Diyos na mahal. Mahal namin sa buhay. Wala po kami ibang mamahalin kundi ikaw lamang, hindi ang aming mga kaperahan, hindi po yung aming mga trabaho, lalo higit Panginoon Diyos ang aming mga pamilya. Lord, ang mga bagay na ito ay hindi masama sa iyong paningin. Pero Lord, nagiging masama ito kung ito'y uunahin namin kaysa sa iyo. Kaya Lord, tulungan mo kami, Panginoon Diyos, baguhin mo aming mga isipan, aming mga puso, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, sa aming paglakad, bawat araw, wala po kami ibang tinitingnan, Panginoon Diyos, kundi ikaw lamang. Sabi mo nga, Panginoon Diyos, put God first. Lord, simpleng mga salita na pwede namin i-memorize. Wala po kaming uunahin, kundi ikaw lamang
At kapag inuna ka namin, Panginoon Diyos, lahat ng mga bagay na pangangailangan namin ay pawang idaragdag mo sa amin ang aming mga kaperahan, pagpapalain mo, Panginoon Diyos, ang aming mga trabaho, pagpapalain mo, Panginoon Diyos, maging ang aming pamilya. Sabi mga Panginoon Diyos, sabi mo kanina ay mabubuhay na matagal ang iyong lahi. Kaya Lord, salamat Panginoon Diyos sa sandaling ito. Kiniklaim namin, Panginoon Diyos, ang iyong kagalingan at hindi po, Panginoon Diyos, ang aming kagalingan. Lord, kiniklaim po namin na ikaw ang masigit kaysa sa amin. Kami po, Panginoon Diyos, ay maliit lamang sa iyong paningin. Marapat lamang, Panginoon Diyos, lahat ng papuri, lahat, Panginoon, ng glory, Panginoon Diyos, ay ibigay lamang namin sa iyo. Purihin ka sa sandaling ito, nawa, dalangin po namin. Wala po kaming na ibang naitaas, kundi ikaw lamang, ang pangalang Jesus. At salamat, Panginoon Diyos, sa pagsama ng iyong banal na Espiritu upang, Lord, ang mga bagay na ito ay maunawaan po natin. Salamat po, Ama, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon Diyos. Ayan, maraming salamat po, Brother Cesar, sa napakagandang mensahe ng ating Panginoon. Kaya tayo pong mga servant niya, wag po tayo magsasawa na manampalataya sa Kanya. Kaya ngayong araw pa lang ay dapat tanggapin na natin ang ating Panginoon sa ating mga puso. Dahil baka bukas, hindi natin alam. Wala na pala tayo, huli na ang lahat. Kaya ngayon pa lang, mga youth, ayan, tanggapin na natin ang ating Panginoon at mag-commit na tayo sa Kanya. Ayan, amen. Ayan yung mga youth, magpaiwan kayo mamaya. May meeting daw kayo, sabi ni Teacher Shendo. Ayan, magsitayo po tayo bago po tayo matapos. Muli po natin awitin ng may galak. Ay para lang sa Kanya, may galang. May galang, may saya, at tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papulit para sa Diyos na hatid ng pusong pinapalad niya lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa, handog niya ay kapayapaan, ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusok ng babaga. Kaya't ang
Meron po tayong konting salo-salo. Ayan, binabati ko po ang ating kapatid na si Sister Crisel. Happy birthday sa iyo, Ate Crisel. Awitan na naman natin ang ating kapatid. Ayan. Pag-pray ni Pastor Rebala. Happy birthday, Ate Crisel. Yeah.